lugar na nababasa natin sa Biblia na nilakaran ni Jesus at nakasaksi sa kanyang buhay sa mundo, maaari mong mabisita sa bansang Israel. Ang ilog kung saan siya bininyagan. Ang bayan kung saan siya nangaral. Ang hardin ng Getsemani kung saan siya nagdasal. Ang landas na kanyang tinahak habang pasa ng kanyang krus. Ang lugar kung saan siya sandaling nahimlay. Ngayong Semana Santa, muli nating sundan ang mga yapak ni Kristo dito sa Holy Land. Alas 6:30 ng umaga sa Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem, isang Latin na misa ang inabutan ko. Nasa harapan kami ng tinatawag na edicule kung saan nakapaloob ang libingan ni Hesukristo. Nakapangingilapot isipin na ilang hakbang na lang, mapapasok ko na ang sinasabing pinakabanal na lugar para sa mga Kristiyano. Sa loob ng edicule, una naming binisita ang tinatawag na Chapel of the Angel, kung saan sinasabing nakita ang anghel na nagsabing muling nabuhay si Kristo. The stone where the angel sat on the resurrection day. So we are in the tomb of Jesus. So here I have risen, I am with you still. I have laid your hand upon me. Too wonderful for me this knowledge. Alleluia, alleluia. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Habang Spirit. nagdarasal, kumakabog ang dibdib ko dahil nasa tabi ko lang ang maliit na lagusan ng libingan ni Kristo. Hindi nagtagal, nasilayan ko na rin ang libingan. Natatakpan ito ng marmol para maprotektahan ang bato na sinasabing pinaghimlayan kay Kristo 2,000 taon na ang nakalilipas. Sa ibabaw ng marmol, merong altar para sa misa at iba pang seremonya. I would like to pray for the Filipino nation, for the leaders, our countrymen all around the world. Let's pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Nakamamanghang isipin na nasa iisang lugar lang kami ni Jesus, kahit pa may 2,000 taon sa pagitan namin. Mahirap ipaliwanag, basta ang pakiramdam ko, kasama ko siya. Sa loob ng libingan, masisilip ang bato na nagsisilbing katibayan na dati itong kuweba. This is a rock. That means there's been a wall here before. This was a cave before a grotto where Jesus was buried. Now they just opened this one and they found the truth that it is really a cave, a grotto. Kung nakapagsasalita lang ang mga batong ito, marami pa sigurong kwentong maririnig. Mga kwentong nabaon sa pagdaan ng panahon. Matapos ang hindi malilimutang karanasan sa libingan ni Jesus, pinuntahan ko naman ang mga lugar na may kinalaman sa kanyang pagpapakasakit. Isa dyan ang Garden of Gethsemane kung saan nagdasal si Jesus bago siya ipako sa krus. These are 8 2,000-year-old trees. These trees are called
Roman olive trees. They don't die. Jesus, after the Last Supper, he came here and Jesus prayed here. Father, if it's your will, that this cup pass away, but not my will, but yours be done. Katabi nito ang Church of All Nations na naitayo sa pagtutulungan ng iba't ibang bansa. Sadyang madilim sa loob ng simbahan bilang pag-alaala sa gabing balot ng kalungkutan at paghihirap si Jesus habang nagdarasal. Makikita ang malaking bato sa harapan ng altar na kung tawagin ay agony stone. May paniwalang dito nagdasal si Jesus. Ayon sa Biblia, sa tindi ng kanyang pagdarasal, ang kanyang pawis ay parang mga patak ng dugo. Isa rin sa nakabibilib na bahagi ng simbahan, ang mosaic mula sa Byzantine Church na itinayo rito. Pinatungan ito ng salamin para hindi masira. Okay, we go here. Ahlan, ahlan. Mabsuta, ma'am. Ahlan. Mabsuta, ma'am. Ahlan. Ahlan, ahlan. Yeah. Ahlan. Sumunod kong pinuntahan ang tinatawag na Via Dolorosa, yung landas na tinahak ni Jesus habang pasa ng kanyang krus. Dito pwedeng sundan ang 14 na estasyon ng krus. Second station to. Second station to, Jesus carries the cross. Pero nalaman kong bukod sa mga Katoliko, espesyal din ang lugar na ito para sa mga nag-aaral ng kasaysayan. Dahil sa ikalawang estasyon, ilang bakas mula sa panahon ni Kristo ang matatagpuan. Ang belief po ba ay nung panahon pa ho ni Jesus to? Yung mga markings po? Marami ito dito no? Ilan sa mga holy sites sa Israel natukoy dahil sa pinasapasang kwento at tradisyon ng mga sinaunang tagasunod ni Jesus. Dahil people remembered, where he was. Say Bethesda, they say Capernaum, say the Beatitudes, because they were expelled. Pinalis siya dito ng mga Romano noong 135 AD, both Jews and the first Christians, dahil they revolted against Rome. So nung nakabalik sila, ano po yung minarkahan nila ho yung mga sites na yun? Yeah, binarkahan nila ng simbahan. Malaking tulong din na hindi na bago ang pangalan ng mga lugar at ilang naiwang bakas ng nakaraan. Ito ang napatunayan ko nang sundan namin ang landas ni Kristo patungong Kalbaryo. Unang estasyon, hinatulan ng kamatayan si Kristo. According to tradition, Jesus was condemned to death, where he was flagellated and crowned with thorns. So we start the way of the cross here. And then we go to the other church. Konting lakad lang, ikalawang estasyon na, ang pagpapasa ni Kristo sa krus. Look at this, the games the Roman played right here. Sa estasyon na ito, agaw pansin din ang mga marka na mula pa raw sa kapanahunan ni Jesus. Ano ho ito, parang sugal? Sugal ng mga ng mga soldadong Roman soldiers, parang dama. Ito maraming dyan din mo, ito sa paa mo. At the end, no matter what the die says, the prisoner will be punished. That is a description of Jesus also. Sa daan patungo sa bundok ng Kalbaryo, ipinakita sa akin ni Father Angelo ang malalaking bato na nauna pa raw sa pagdating ni Jesus. So ito original pa to? Yes. First century. 100 years before Christ and after Christ. Wow. So here, the Pious Veronica washed the face of Jesus. It's not in the Bible. It's a tradition of the church. Veronica is not the Bible, but Vero means true. Icone means image of Jesus, because here there's a tradition
that Veronica came here and washed the face of Jesus because it was full of blood and dirt and Oo, yung pinahiran niya. Yeah. And then the miracle was that the face of Jesus was imprinted doon sa tuwalya ni Veronica. Ang tradisyon o yung kwentong nagpasa-pasa ng mahabang panahon, ito talaga yung dinaanan ni Kristo papunta doon sa Golgotha. At napansin ko, Father, no, talaga paakyat tayo. Yeah, talagang bundok eh. Umaakyat tayo sa bundok. Okay, sige na. Because they did not know that it was, the piece of cloth. Masarap isiping ang nilalakaran ko, maaring minsang dinaanan ni Kristo. Yun nga lang, nakalulungkot ding isipin na may pasan siyang krus at kinukutya ng mga tao. So ngayon ay nakaakyat na po tayo. Oh, sa Holy Sepulchre tayo. It's a front of you. Kung saan pinako sa krus. Sa krus. Humantong kami muli sa Church of the Holy Sepulchre. Come here. This is the 10th station. Here, Jesus stripped off his garments. This is also Franciscan, Catholic. Here, Jesus is crucified. They crucified him and the criminals as well. One on his right and the other on his left. Jesus said, "Father, forgive them, for they know not what they are doing." And here it is the 12th station here. Jesus dies on the cross. Jesus dies on the cross. This is the Greek Orthodox part. And this is the exact spot where Jesus was crucified according to tradition. Tila ba may dala ring kalungkutan ang lugar na ito at bahagyang madilim, natatanglawan lamang ito ng mga nakasinding lampara. And this is the stone of Calvary here. Sa tabi nito, makikita ang bahagi ng bundok na ngayon ay nakapaloob na sa isang simbahan na pinagsasaluhan ng 6 na reliyon. It's 2,000 years of history of conflict. Muslims, Crusaders, first Christians, the Greeks, and Franciscans and the Armenians who were here side by side. So we have to divide the time and everything. Everything here has a property right. Sa bungad ng simbahan, makikita naman ang isang malapad na bato kung saan pinaniniwala ang inihiga si Jesus pagkatapos ibaba mula sa krus. Ang tawag dito, Stone of Anointment. Mabango ang bato dahil araw-araw pinapahiran ito ng mga tao ng langis na mabango. May mga napapaiyak pa habang humahawak sa batong ito. Ipinakita din sa amin ni Father Angelo ang iba pang bahagi ng simbahan. So ito yung patunay na nung wala pa tong simbahan na to. Ito po yung itsura. Oo. Bundok na mabato. A quarry. Quarry. This is Calvary. It's the foot of Calvary. This is the fissure, according to tradition, was caused by the earthquake when Jesus died. So this is the time of the Crusaders. The walls here. Sumunod, bumaba kami patungo sa chapel na inaalay kay Saint Helena, ang ina ni Constantine the Great na isa sa mga naniniwala kay Jesus. One, see the Crusader columns here. Ang mga Armenia naman ang nangangalaga sa chapel na ito na itinayo ng mga Crusaders. Makikita ngang nakaukit sa mga pader nito ang napakaraming krus na inukit ng mga bumibisitang pilgrim noon. The true cross. Mula dito, bumaba pa kami patungo sa Chapel of the Finding of the Holy Cross. And so they cleaned it and they lost all the graffitis from the time. Sinasabing dito natagpuan ang krus na ginamit ni Jesus nung ipahanap ito ng nooy Empress Helena.
Napakahabang kasaysayan sa loob lamang ng isang simbahan. Pero sa Israel, normal lang daw ito. Sa Tower of David nga, tila ba hindi pa natutuldukan ang kwento ni Jesus. Dahil ang mga eksperto ay bago na namang natuklasan. Sa Mount Zion, sa lugar na pinaniniwala ang libingan ni King David, matatagpuan din ang Last Supper Room. Very large church in the new state of Israel. Ayon sa Biblia, bago pumunta si Jesus sa Garden of Gethsemane, galing siya sa huling hapunan kasama ang kanyang mga apostoles. Naabutan naming nagdarasal sa loob ng kwarto ang isang grupo ng pilgrim. Pero ayon kay Father Angelo, hindi ito yung aktual na kwarto ng huling hapunan dahil marami ang nasira sa ilang giyera sa Jerusalem. Everything was destroyed here. And then in the 12th century, this church, this building was pinagawa ulit itong ito. Matapos ang huling hapunan, nagdasal si Jesus sa hardin ng Gethsemane at doon siya naaresto. Dinala siya kay Caiaphas, ang high priest ng mga Hudyo. Ang Church of St. Peter in Gallicanto ay pinaniniwala ang nakatayo sa lokasyon ng dating bahay ni Caiaphas. Ayon sa Biblia, sinundan ni Pedro si Jesus at nag-abang sa labas. Kaya sinasabing posibleng dito rin naganap ang unang pagkakaila ni Pedro na kilala niya si Jesus, bagay na pinagsisihan niya ng husto. This one you can see here. This one already, the steps in the 1st century. Katabi rin nito ang isang hagdan na mula pa sa panahon ni Kristo. Israel archaeologists said it's the only step that they know where Jesus had passed through from the cenacle going to Gethsemane right over there. But unfortunately, people were just walking too much here, and they were getting the stones, They closed it. Sa basement ng simbahan, isang sinaunang kulungan ang nadiskubre. At kung bahagi ito ng tirahan ni Caiaphas, posible raw nakulong dito si Jesus. Okay, here is the pit. Now, according to tradition, Jesus was taken down here. Now, they found it in 1898. Paliwanag ni Father Angelo, nung panahon ni Kristo, sa butas lamang ipinapasok at inilalabas ang tao. They had to bring him down with a rope. Would you say strong po yung tradition na yun? Well, I shouldn't say strong. Ito dahil bahay ni Caiaphas to, he would have some kind of a prison also. So for criminals like Jesus, they had to be sentenced to death. Jesus was put in a pit. And which correlates with the story of Psalm 88. Kinabukasan, ibinigay si Jesus kay Poncio Pilato, gobernador ng Roma na namamahala sa Jerusalem. May paniwalang naganap ito sa Fortress Antonia kung saan nagsisimula ang Stations of the Cross ng Via Dolorosa. Pero may paniwala ding naganap ito sa isang citadel o sentro ng pamamahala na kilala ngayon sa tawag na Tower of David. Kapag nakapasok ka na sa loob, doon mo makikita kung gaano ito kalaki. Pero ang ganda ng pisikal nitong anyo, lalong pinapatingkad ng yaman ng kasaysayan nito. Tinirhan ito ng mga hari. At posible raw dito nilitis at hinatulang ipako sa krus si Jesus. Ito yung tinatawag nila na Tower of David, isa sa mga simbolo ng kasaysayan ng Jerusalem. Hindi kalayuan mula dito, may isa pang palasyo ni Herod na natagpuan kung saan pinaniniwalaan na naganap yung paglilitis ni Pontius Pilate kay Jesucristo. Isang dating kulungan noong 1940s ang lugar na ito.
Pero nang simula ng renovation para gawin itong activity room para sa mga bata, nagulat sila sa kanilang natuklasan. And as we go down, literally into what would have been the foundations of the building, we can see the different parts of Jerusalem, so not the parts, but the history and the different layers of Jerusalem being spread out in front of us. This wall over here, Isa sa natuklasan dito ang palasyo ni Herodes na itinayo niya sa ibabaw ng mga palasyong nauna sa kanya. or Herod built it like that in order to make a huge platform. And it was on that platform that he was able to build his monster superstructure palace. Sinasabing malaki at magarbo ang dating kaharian ni Herodes dito. Bagay na bagay sa isang importanteng taong gaya ni Pilato. Many people that believe that actually when Pontius Pilate came to Jerusalem, the natural place for him to stay was in fact in Herod's opulent palace. The question is that nobody actually can answer fully is, where was the Praetoria? Was it here or was it closer to in the fortress? This is for sure the area of the palace. That's not in question. So the thought has been by many that actually this could have been the place where Jesus stood trial. Marahil hindi na natin malalaman ang sagot. Pero para sa mga naniniwala kay Jesus, wala nang patunay na kailangan pa. Sa labas ng Jerusalem, marami pang lugar na mabibisita na may kinalaman sa buhay ni Jesus. Pinuntahan ko ang simbahan sa Cana na pinaniniwalaang nakatayo sa lugar ng unang milagro ni Jesus. Ayon sa Biblia, sa isang kasal sa Cana, ginawang alak ni Jesus ang tubig matapos humingi ng tulong ang kanyang inang si Maria. Sumisimbolo raw ito ng pagpapahalaga ni Jesus sa kasal at pagpapahalaga rin niya sa kanyang ina. Mula dun sa magandang simbahan sa taas, tinuro kami sa basement na to kung saan natagpuan ang isang bahagi ng sinaunang village. Matatagpuan din ang bahagi ng bahay at ilang kagamitan mula sa panahon ni Jesus. Marami ring nag-iiwan ng sulat na naglalaman ng kanilang kahilingan. Pinupuntahan din ng marami ang simbahang ito sa Cana para humingi ng basbas sa magandang pagsasama ng mag-asawa. Mga Pilipinong pari at madre ang nangangalaga sa simbahan ng Cana. Binisita ko rin ang Sea of Galilee na kilala rin sa tawag na Lake Tiberias. Ang lawang ito ay ilang beses nabanggit sa Biblia bilang bahagi ng milagro ni Kristo, gaya ng paglakad niya sa tubig. Once we go down to these steps, all of a sudden we start hearing the. Once we stand here, Bukod sa Galilea, isang ilog din ang paboritong bisitahin ng mga nagpupunta sa Holy Land, ang Jordan River. Dito sa Yardenit Baptismal Site, libreng makakapasok ang mga pilgrim. Bibili ka o magrerenta ka lang ng damit na pangbinyag. Dahil si Jesus bininyagan sa Jordan River, maraming nagpupunta dito para maranasan din kung paano mabinyagan sa River Jordan. So, katulad nito, pero isang grupo ng mga dayuhan na dumayo pa rito para magpabinyag. Nakita kong marami sa mga bininyagan ay napaiyak sa karanasang ito. Sabi nga, ang pagpunta raw sa Holy Land ay napaka-personal na paglalakbay.
Father, bilang Katoliko po, anong kahalagahan sa pananampalataya natin ng mga lugar na binisita po natin? Sa akin, as personally, ay talaga nag-bold and nag-deepen yung faith ko kay Jesus. No? Truly, God became man, like each one of us here, because in those places, I'm sure Jesus showed himself in the flesh. Sa ilang araw ko rito, ilang ulit ko ring narinig na depende na sa iyong paniniwala kung paano mo tatanggapin ang kasaysayan ng bawat lugar. You read the gospel, parang superficial lamang no? But when you come here, talagang ma-feel mo na truly God was here. Jesus was here. The gospel is not the same anymore. It becomes truly alive. Ang sa akin lang, makalipas ang mahigit 2,000 taon, nakita ko, nalakaran at nahawakan ang mga lugar na naging bahagi ng buhay ni Kristo. Ang magkaroon ng pagkakataong makatagpo si Jesus at sariwain ang kanyang mga turo, isa ng milagro para sa akin. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.